Mga kamaster, habang patuloy pa na pinag-aralan ng GSIS ang mga provision na nakasaad sa Bayanihan 2, ang Pag-ibig Fund naman ay lubos na ngang nagsimula sa kanilang application implementation sa grace period na nakasaad sa Bayanihan 2. Narito po ang 5 sa mga bagay na dapat nating malaman tungkol sa ipinatupad na compliance ng Pag-ibig Fund sa grace period on loan payments. Number 1, ang pinapatupad na grace period on loan payments ng Pag-ibig ay para sa mga loan accounts na mag-due full or partial po from the period of September 15 until November 14. Yun po ang 60 days period na covered ng kanilang grace period. Pangalawa, ang grace period on loan payments ay para po sa mga loan accounts na multipurpose loan, calamity loan at housing loan sa Pag-ibig. Pangatlo naman po ay nakasaad doon sa post ng Pag-ibig Fund na kahit yung mga loan accounts na mayroong arrears po until 9 months ay kasali po sa makakatanggap ng grace period. Ayon po sa Pag-ibig na nakasaad sa Bayanihan 2 na yung mga loan accounts lang na mayroong 3 months in arrears ang covered sa grace period. Pero dahil gusto ng ahensya na makatulong sa mas maraming borrowers nito, kung kaya in-extend nila ito kahit doon sa mga borrowers na mayroong 9 months na arrears sa kanilang loan accounts. Number 4 mga kamaster, ang payment po ng accrued interest para sa loob ng 60 days na grace period ay in-extend ng Pag-ibig Fund hanggang sa kabuuang term ng inyong loan. Nakasaad po sa Bayanihan 2 na ang accrued interest ay babayaran ng staggered basis until December 31. Pero doon po sa policy ng Pag-ibig ay pwede itong babayaran maging sa 2021 hanggat hindi pa po natatapos ang term ng inyong loan sa Pag-ibig Fund. At number 5 mga kamaster, isa sa bagong programa ng Pag-ibig Fund ang kanilang ilo-launch dahil dito sa kanilang compliance sa Bayanihan 2. Itong tinatawag nila na Special Housing Loan Restructuring Program. Ito po ay para doon sa mga housing loan accounts na mayroon ng arrears na aabot sa up to 12 months na equivalent. Layunin po nito na kung saan ang mga delayed or meron ng arrears na loan accounts ay ma-structure para magiging current status po at nang sa ganon ay hindi mawawala yung possession ng borrowers doon sa kanilang bahay na inutang mula sa Pag-ibig Fund. At yun po ang 5 sa mga bagay na dapat nating malaman tungkol sa implementation ng Pag-ibig Fund sa nakasaad sa Bayanihan 2 na 60 days grace period on loan payments. Bago po tayo magtapos mga kamaster, ay shout out po tayo doon sa ating mga taga-suporta at taga-subaybay dito sa ating YouTube channel. Shout out po dyan kay Ma'am Catherine Visida, dyan po sa Division of Camarines Norte. Diyan na rin po sa Ilocos Sur kang Sir Calvin Alzaro. Diyan po sa Ilocos Sur, shout out po sa inyo. At maging diyan po kang Sir Joel Martinez ng Division of Bago City sa Negros Occidental. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat diyan. At kung kayo po ay nangangailangan ng lakas emotionally and spiritually ay pwede nyo po na i-check ang YouTube channel ng ating kasama po, ang Jesus Loves You. Meron po dyang iba't ibang worship songs na pwede po ninyong pakinggan. At pwede nyo pong i-subscribe para updated kayo kung meron siyang bagong uploads na mga worship songs. At yan po ang lahat para sa ating panibagong episode dito sa MasterJet YouTube channel. Maraming salamat po sa panonood at keep safe everyone.